Master, nandito naman sa rooftop. Meron tayo ditong complain na naman. Itong mga unit na to, ito gumagana to eh, 4. Yung isang hindi gumagana. Yun, isa. So buksan natin. Kita natin dito kung anong problema. Agay. Yun, kung makita yung mga master, yung blink yan. Error yan. Error. Pero yung unit kasi ng mga to, walang error sa indoor to. Dito mo lang makikita sa blink niya na yan. So ngayon, check natin yung mga pressure switch ito, kung may problema or wala. Okay, so ulit natin ito. Check natin yung mga pressure switch mga kamaster, kasi bakit nagbi-blink yung board niya. Kasi yan, kung makakansin ito mga kamaster, ito yung mga pressure switch niya ito. Yan, itong dilaw, sa media kasi, yung dilaw kasi is high pressure switch. Itong red, baliktad siya, no? Yung red ang sa low pressure switch. So ang gagawin natin ngayon, try mo natin, pagdirekta muna natin tong isa-isa sa kanila kung mawawala yung blink na yan. So tanggalin natin to, tanggalin mo tong Yamex. Ayan. So, tinanggal natin tong sa high pressure switch. Tapos try nating i-direct. Okay, tanggalin mo na Yamex. Yeah, ay, init. So itong board na to mga master, ito yung sinabi ko dati last year, matagal na yung video ko eh. Pwede natin i-condemn. Kunyari, wala kayong mabilhan na board na ganito. Pwede na yan, wala na yan. Kasi ang supply kasi nito na nagbibigay ng signal galing sa indoor, ito, 220 volts. So ito kasi dumaan pa rin ng board, kasi itong mga sensor na to nanggagaling din dito sa board. So ngayon kung wala kayong mabilhan na board, pwede nyo tanggalin to. Itong signal na galing sa indoor, pwede nyo na idiretso to sa coil ng contactor. Pwede nyo rin, mas maganda, ipadaan nyo sa mga pressure switch. Yan, ganito. Pwede nyo idaan pressure switch bago makarating dito sa coil ng contactor, para safe pa rin yung compressor mo. In case na mag high pressure, bibitaw siya. In case na mag low pressure o walang pressure yung system kasi nagka-leak, bibitaw din yung coil. So hindi gagana yung compressor. So yun, check natin. Okay, so ito mga master, ayan, dinirekta muna natin para matesting natin kung saan ang may problema doon sa error na yan. So ito yung high pressure switch. Doktor natin, kapit mo guys. Ayan, kakabit na ni partner. Yun, so kung makita yung mga master na wala yung yung blink niya nung kinabit to, so ibig sabihin gagana to maya maya, mga 3 minutes gagana tong magti-trigger yung contactor. Tayin lang natin, kasi ang umandar nito ngayon is yung outdoor fan lang, nawala yung nawala yung blink. So ibig sabihin ang problema nito is yung high pressure switch. Okay, so ito lang ang problema niya mga master, dahil wala kami noon. So for temporary, ganito muna naman gawin, kasi kailangan lang mapaandar doon sa baba. Gawa ng nagreklamo si customer na sobrang init sa baba, kasi supermarket ito eh. So ito muna naka-direct, lang muna siya, naka-direct yung high pressure switch. So balik kami sa sunod na araw, palitan namin itong pressure switch. Hintayin lang natin na magti-trigger yung contactor para under yung compressor, para ma-check natin yung amperahe kung high pressure ba siya or talagang sira lang talaga yung pressure switch. Okay, so nag-trigger na yung contactor mga kamaster. Yan, umandar na siya. Pagkapain mo yung suction niya, goods naman, malamig naman siya. Okay, so yun lang mga kamaster. Doon sa pressure switch lang. Pressure switch lang ang problema. So yun lang mga kamaster, baka maka-encounter din kayo mga top discharge. Yan. Doon ko lang, share ko lang din sa mga master na kung bakit tinatawag tong top discharge yung mga ganito. Kasi yung buga kasi niya ng hangin mga master pataas. Yan, kaya tinatawag siyang top discharge. Yan lang, share ko lang para yung ibang kamaster natin na hindi pa nakakaalam. Yan, kaya siya tinawag mga master top discharge na model, kasi yung hangin niya pataas, pabuga sa taas. Ito yung init na hangin. Yun lang mga master, thank you for watching. Ingat lagi.